This is the Tesla Model 3 standard rear-wheel drive version na pinaka-affordable na EV lineup ng Tesla dito sa Pilipinas. And again, kahit base variant lang ito, solid pa rin sa performance. Tara, pag-usapan na natin itong Tesla Model 3. Let's go! Through the city lights tonight, electric dreams taking flight. Feel so right, Marca has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. The Tesla Model 3 is powered by a 208 kilowatt motor or a 279 horsepower with a top speed of 201 kilometers per hour and a 0 to 100 in just 6.1 seconds. May 62 kilowatt hour battery ito na kayang tumakbo up to 520 kilometers of range. Perfect for city and long drives. Meron din itong long range at performance variants. Check nyo lang ang Tesla Philippines website for full details and pricing. Hanggang kaibi, kung gusto mo ng stylish at performance ready na electric vehicle, this is the Tesla Model 3. And look at the famous Tesla logo. Updated version nito, naka-black Tesla logo na, and meron na rin itong front camera. At sa loob nito ka-EV, makikita mo, meron siyang front trunk or trunk. Maluwag din for our wet goods na binibili natin, kaysa ilagay natin dun sa likod, ay mangangamoy, di ba? Anyway, look at the front fascia. Again, very sporty. May mga lining siya rito, and lining. Full LED. May DRLs dito. And of course, turn signal nandito sa baba. Very stylish itong electric vehicle ito. At pag-usapan natin yung side profile niya. Let's go. Okay, unahin natin yung kanyang mga gulong. So, magkakapares lang naman yung gulong niya. Ang tire size nito is 235 by 45 R18. So, medyo manipis kasi sporty nga at medyo lowered yung kanyang ground clearance, di ba? May turn signal siya rito and camera. And of course, napo-fold yung kanyang side mirror. So, naka-flush door handle. At dito sa likod, makikita mo, ayan, kita mo yung kanyang charging port na Type 2 and CCS2 ready na. Dito tayo sa likod. Ito yung kanyang C-type na taillight. So, again, kita nyo yung turn signal niya nasa loob. And Tesla lettering. At sa baba, yung diffuser niya na matte black. So, tingnan natin dito kung gaano kalaki. Of course, maganda to ha. Oops. Kasya tayo dito ka-EV kung papasok tayo. At ang maganda rito, meron tayong Toblerone para kay Mrs. Para mamaya, pagpasok niya, matuwa naman siya. Anyway, maluwag yung kanyang trunk compartment. So, pasok tayo sa loob ka-EV. Let's go. At isa pa pala ka-EV na maganda rito, basta hawak mo lang tong key o yung cellphone na merong Tesla app, automatically, naka-unlock na yan pag pinindot mo yung kanyang flush door handle. Pero pasok tayo sa loob. Interior nito, as you can see, black interior siya, na minimalist lang yung design. Wala ka nga makikita dito na masyadong maraming, alam mo na, dito malinis. So, sobrang linis. So, again, pagdating sa kanyang upuan, ayan, pure leather seats. So, again, meron siyang heated at ventilated. Ito yung kanyang mga upuan. At, okay, masarap siyang sandalan. Sa kanyang manubela naman, very minimalist. Ang kaiba lang dito, hindi naka-paddle
yung kanyang turn signal. But again, yung mga susunod na parating, yung bagong version nito, binalik na daw nila yung paddle na kanyang turn signal. So, meron siyang mga buttons dito. Then, of course, ito yung mga controls, ito yung mga parang bola dito na makokontrol mo. Depende sa isa-set mo sa kanila. May cruise control. Isa pang kaibahan dito, wala siyang cluster panel. Nandito lahat. So, infotainment panel lang ang pag-uusapan natin dito. So, kaibi, ang size ng kanyang infotainment panel is 15.4 inches. Okay? Napakarami mo nang pwede magawa dito. Very functional kasi napakadali niyang gamitin. It's like phone. So, hindi ka masyadong malilito dito. Ang nakita ko lang na kaibahan sa ibang mga EV, of course, nandito yung kanyang mga gear shifter or tinatawag na nating shifter. So, dito yung drive. Alright. And, pa-backward naman yung kanyang reverse. So, pag tap mong ganun, automatically naka-park na. Again, kung naka-seatbelt ka at tinanggal mo, ay naka-park automatically. Nandito na lahat battery percentage, makikita mo rito. So, ano pa ba? Yung aircon, sobrang lakas. Ang maganda sa aircon yan, control mo sa kamay. Dito na. So, hindi na siya wala siyang button. As you can see, wala kang makikita mga buttons dito. Then, of course, ayan, meron siyang sariling navigation. But again, pwede mong i-connect yung Bluetooth mo rito. Ang dami, ka-EV natin makikita dito. Meron na siyang Spotify, yan, YouTube Music, etc. So, may mga games pa nga dito, yung light show, etc. Usapan naman natin ka-EV. Itong kanyang center console. So, meron siyang mga wireless charger dito. And sa ilalim nito, of course, meron siyang malalim na compartment na pwede mong paglagyan ng bag, maliit yung bag mo. So, meron siyang 12-volt socket dito, yung pang cigarette. But again, 2 cup holder. So, sa ilalim nitong armrest, meron siyang meron siya dito ka-EV na compartment again. Ayan, kung meron kang gustong ilagay. So, of course, itong kanyang vanity mirror, meron na siyang lamp. The same dito sa co-driver's side. KB, dito, makikita mo, hindi lang yung mga reading lamp natin. Makikita mo rin dito yung drive, park, and reverse. So, kung ayaw mo dito, ito yung gamitin mo. But again, mas okay na dito, mas madali. Hindi ko nga pala nabanggit kanina na lahat ng mga panels natin sa dashboard dito ay puro mga soft touch materials na. KB, meron siyang paikot sa buong cabin na ambient lighting. In case na nagsa-sound trip ka, maganda rito, sumasayaw din. And of course, push button na yung pagbukas ng ating pinto. So, ayan. Of course, lahat ng ating mga windows ay one touch up and down na. So, may maluwag siya dito na bottle holder. At isa pa, nasa monitor na yung pagbukas ng ating mga, ayan, tulad ng glove compartment natin. O, pwede mo lagyan ng password dyan. So, yung steering wheel natin, ayan pwede mong ibaba. Ayan pwede mong itaas. So, depende sa level na gusto mo. So, dun naman tayo sa likuran. So, okay. Bago lahat, okay, ang ganda ka-EV nung kanyang giant panoramic sunroof. Mula harap hanggang dun sa likod ka-EV, connected na. And of course, dito meron siyang reading lamp. And okay, ano to? Ayan sabi nga sa inyo, may hook siya rito. Pagsasabitan ng hanger natin. Sa side, ganun pa rin. May mga speakers dito. And of course, yung comfort na dala nito, ayan, 3-seater dito. Ayan, sabi nga sa inyo, medyo malapad ako. Hindi ako malaki. 5'6" lang. Pero, kami naman malapad. So, ayan, komportable naman din, maski dito sa gitna. May headrest, di ba? Anyway, ayan, kita mo dito, okay, yung control ng aircons. Again, ayan pwede mo siya, kung saan mo siya ituturo. Ang maganda rito, ito.
Ayan, meron siyang mga games. And if you want to watch a video like YouTube, kaya basta may internet, pwede yan. Ayan o. So, search natin. EV channel. Ayun. Yun. EV channel PH. Yan, ganun lang siya. Anyway, exit na natin. Ayan, meron siyang Netflix. Ayan, meron pa. Eto, hindi ko alam ano yan eh. Then, gusto mo panoorin yung tutorial ng Tesla. Ayan, ito yun. So, may aircon, ventilation dito. And, of course, meron siyang Type-C na charger. Again, hindi ko pala nabanggit. May Type-C rin pala doon sa loob ng armrest natin na charger. Again, sabi nila, kaya walang Type-A kasi sirain daw yung mismong port na gano'n. So, mas maganda daw yung Type-C. Again, sa Pilipino, mas marami kasing gumagamit ng Type-A. Anyway, sa backrest, meron siyang, ayan, may pocket siya rito. Ano pa ba yung makikita natin dito? Mostly, meron dito, ito, meron pala siyang dual cup holder dito in case wala naman nakasagay sa gitna. So, maluwag ang kanyang legroom. Ayan o, naka-slide na ako. Pero napakaluwag pa rin ng legroom natin. So, pagdating sa kanyang headroom, ayan, 5'6" nga ako, medyo malapit na. So, pag-usapan naman natin yung performance nito habang dinadrive natin. Okay, pag-usapan naman natin yung driving impression natin dito. Andito tayo sa Balay Manlapas, dito sa may Apalit. Salamat pala. Ang ganda ng view rito. Meron palang ganito sa Apalit. Isa sa mga medyo nanibago ako, of course, yung gear shifter natin, mostly nandito sa centric console. At minsan yung iba nandito sa may paddle. So, wala tayong nakikita rito. Nakakapanibago. Gear shifter natin nandito sa ating side ng ating screen. Isa pa na medyo nanibago ako, syempre yung paddle natin para sa turn signal natin. Dito pinipindot na. Again, pag pinindot mo nga to, ayan, kita mo yung bawat side. O may side camera kasi tayo, yung pinakita natin kanina. Lahat buttons na. Tapos meron siyang mga dalawang bola dito. Dalawang itlog. Na niro-roll natin. Anyway, at sa pang nakakapanibago, napakalakas na kanyang regen brake na mostly hindi ganito yung feeling natin kapag nagda-drive tayo ng mga EV. But again, nakuha ko din kay EV kung paano siya gamitin. So, halos hindi na ako gumagamit ng brake. So, kung gusto kong mag-brake, iaangat ko lang ng konti. Kung gusto kong mabilis, ayan, apakan ko lang yung pedal. Katulad nito. Ayan o. No more brake nang ginagamit. So, alalay ka na lang din sa kanyang pedal. Okay, ayan o. Hindi na ako nagbe-brake. At yun, maganda rito, yan, pag may mga malalapit, nag-warning na itong ating EV. So, sa malayo pa lang, kita ko na yung sasakyan dun sa, ayun o, tsaka yung tao na nagwawalis. So, of course, isa pang nakapagpanibago, wala na tayong screen dito, yung panel natin dito, instrument panel, hindi na natin nakikita. So, yun lang ang medyo talagang nakakapanibago lang sa paggamit ng Tesla. So, na-feel ko dito, ibang-iba to sa kilala nating mga EV. But again, madali naman siyang matutunan at madali na din naman siyang makasanayan. Yun ang maganda sa electric vehicle na to. Sa driving ng highway, hindi ka bibitinin ito pagdating sa kanyang speed. So, malakas din kay EV. Actually, hindi mo mararamdaman na naka 100 kilometers ka na sa highway kasi napakatahimik ng kanyang cabin. Yun ang experience ko lang kay EV. At maganda rito, kayo rin, book nyo yung test drive unit na to. Book nyo na kay EV para at least ma-try nyo, na-experience nyo yung na-experience ko ngayon. Sobrang ma-appreciate mo yung EV talaga. Lalo na itong Tesla na ito, itong Model 3. Actually, base variant pa lang ito kay EV. But again, ayan, sa power, yung instant torque, ay hindi kang bibitinin. Then, nakatapak pala ako sa preno and then start tayo. Uy, matras pa.
So, doon tayo, doon tayo. Sinadya ko talagang malayo eh. Para medyo hirap siya eh. Hindi hirap siya lang. O yan. Hindi pa rin hirap. Tesla Model 3. Auto parking. Okay. Okay. Alright. Part na yan. Good. Part Pantay na. yan. Pantay na, no? Perfect. The Tesla Model 3 can be controlled through the Tesla app. From unlocking, climate controls, navigation, and scheduling like battery preconditioning bago ka mag-charge, charging time, and light show. It also offers security features like dashcam viewer, sentry mode, valley mode, and speed limit setting. Plus, may tire pressure monitoring pa. Other controls na gamit ang remote, yung flush, honk, remote start, window open, trunk and trunk open, and of course, the summon features para kusang lalapit sa iyo ang Tesla mo. Ano gawin natin, bro? Summon. So, mula siya tayo, pupunta siya dito. Papupuntahin natin dito. So come to me. Ayun. Let's say kung maulan, no? Oo, maulan, mainit, tamad maglakad. Ayan na, pumunta na siya dito. Come here. Come here. Sit. Oh. Walang tao yan, ha? Tara! Charan! Well, magkano nga ba ang Tesla Model 3 base variant? The price start at 2.1 million pesos. So, the full price details is in our description. Again, kung gusto mong maranasan ang Tesla performance without breaking your bank, this is the Tesla Model 3 RWD. It gives you a perfect balance of performance, efficiency, at value. Again, this is Mart from EV Channel PH, the first pure electric vehicle channel dito sa Pilipinas. Stay charged and drive electric.